akala nila makakalapit pa sila kay Manuel. Never. Ako pa, planado ko na lahat to, no? I'm not just 1, but 2 steps ahead. Anong 2 steps ahead? Remember, yung tawag ko kay Mr. Wilson? Yes, what about it? Nurse Hazel! Andiyan po pa kayo. Kanina po kayo nahanap. Sandali lang. Bakit? Ano nangyari? Ma'am, yung asawa niyo po. Ano? Gising na po siya. Talaga? Mom, Dad's awake. Ano? Mom is awake. Dad's awake. Thank you, God. Thank you. Thank you. Halika na. Papalit na tayo. Mom. Dok, kasing araw po sa... Oh, Hazel. Manuel is improving. Manuel is improving. Thank you, so... Manuel. Dok, nasaan yung asawa ko? Gusto ko siyang makita. Dok, nasaan si Velma? Oo, kuya. Ikaw na lang bahala kay Nanay at Colina. Ano nangyari? Yung Hazel na yun. Pinagbabawalan na naman kami makita si tatay. Hindi ko maintindihan bakit. Kalma lang. Kaya pala minamadali ako ni Jessica na pumasok sa ICU kasi pagbabawalan na naman ako nung Hazel na yun. Gusto mo, kausapin ko yung Hazel. Malay mo, madala sa tiyan ko. Okay. Sorry. Sobrang bad joke. Gusto ko lang naman pagaanin yung loob mo. Hindi yun. Naisip ko lang. Damay ka na naman sa problema ko. Ayoko. Alam ko naman na sincere yung gusto mong pagtulong. Isa pa, hindi tao yung haharapin mo, kundi demonyo. Kaya yan. Diba? Lagi nalatahan ng anghel ang demonyo. Bad joke ulit. Grabe ka. Hindi ba ako mukhang anghel? Ay, hindi ba? Yan. Yan ang gusto ko. Papangiti pa rin kita kahit may problema ka. Hulog ka talaga ng langit, Joel. See, inaamin mo rin. Naanghel ako. Ako na. Jessica, anak. Nasa si Tita Velma mo. Hayaan mo. Tatawagan ko siya mamaya. Di ba pa alam kong gising ka na? Bakit wala siya dito? Busy si Velma. Dahil inaasikaso niya yung mga na-scam ni Andrea. Pati na rin yung lalaking na biktima niya na sumagasa sa'yo. Sa akin niya na binigay ang obligasyon. Sabi niya, ako na raw ang bahala sa'yo. Manuel. Manuel, sana naman makita mo yung effort ko. Nag-pray ako. Sabi ko,
Gagawin ko ang lahat para lang gumaling ka. Para magkaroon tayo ng bagong simula. Kahit masakit. Gagawin kong lahat para mapasaya ka man. Huwag ka mag-alala. Kapag okay ka na, wala ka na dito sa ICU, papupuntahin ko si Felma, ha? Para dalawin ka. Kapag nasa regular room ka na, kaya Manuel, please, magpalakas ka na. Malakas ka. Ate, ano yan? Temporary restraining order. Napakatuso naman ng demonyong Hazel na yan. Paano siya nakapag-file ng ganyang kabilis? Kuya, pulis yung kakuntsaba niya. Sinabi niya yun nung nakaraang sumugod siya dito. For sure, ginawa nila ng paraan yan. Tsaka diba nagtatrabaho si Hazel dun sa ospital? E di, sinuportahan siya nun malamang. Si Jessica. Sabi sa inyo eh. For sure, kakuntsaba na siya ng nanay niya. Siguro naman naniniwala na kayo sa akin. Gusto niya talaga tayong sirain. Bunso, huwag mo nga idama yung kapatid mo. Wala siya magagawa dyan. Oo, di ba? Tsaka siya yung nagpasok kay Andrea sa ICU. Naglalaban tayo, ha? Hindi ako papayag na mananalo yung Hazel na yan. Kain na muna kaya kayo. Sige na. Dok, kailan ko po pwede iuwi ang asawa ko? Seryoso ba yan, Hazel? Manuel is still in the ICU. He still needs close monitoring. You know very well, medyo matagal-tagal pa to. Yeah, I understand, Doc. Gusto ko lang malaman kung kailan niyo po matatansya na the soonest pwede siyang maiuwi. Kasi, I know Manuel, ayaw niya po nung ganitong environment, nasusuffocate siya. Katulad na ospital siya sa Canada. Kaya gusto ko sana ma-transfer na siya sa normal environment. Well, if I may suggest, relax muna tayo. Manuel needs time, okay? Excuse me first. Thank you, Doc. Minamadali mo pati, doktor? Ano ba, friend? Kailangan, Alice. Kapag nailabas ko na si Manuel, mas madali ko siya makokontrol. Tsaka isa pa, wala nang pagkakataon yung mga taong yun na gusto umagaw sa lugar namin ni Jessica. At paano mo gagawin yun? Mas madali sila makakasugod sa kondo. At least dito may mga harang na guards. Pag nagpumilit sila, kahit may isa-restraining order. Sino naman nagsabi sa'yong sa kondo ko siya dadalhin? Dadalhin ko siya sa lugar na walang nakakaalam.